What up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up? May na naman niya pala to. Anyway, bakit ganyan ka makahusga? Porket kami mga OFW nasa ibang bansa ay may kasiguraduhan ng nagpapakasarap kami dito at napakasasarap ng kinakain namin at inuuna namin ang mga sarili naming luho kaysa sa mga pamilya namin. Natuyo at sardinas lang ang ulam ng pamilya namin sa Pinas. Samantalang kami, sinasabi mo, sagana. Ay kung ganon, simula bumbunan hanggang talampakan mo ang katangahan mo. 'Di ba? Papaliwanag ko sa iyo kung bakit. Ako simpleng OFW lang. Nag-iisa lang ako, wala akong pamilya. 1,000 pounds ang sweldo ko kada buwan. Hindi ko alam ang currency sa ibang bansa kasi hindi lang naman nandito mga OFW, marami pa sa iba't ibang parte ng mundo, di ba? So, kada buwan yon. Matapos gawin ng night shift, 11 hours to 12 hours work every day. Walang off. Ako personally, wala akong off. Obviously, yung iba meron din, di ba? Ibig sabihin, wala akong oras kumain at magluto. Magluluto man ako, bahala na. Kung ano man mailuto ko sa spare time ko. Kung sobrang konti lang, alam mo yun? Kunwari ito, spare time ko to, di ba? 1,000 sweldo ko. Ha? Magkano ang renta? 400 kada buwan. So, 600 na lang ang matitira. Paano yung kakainin ko dito? 200 kada buwan. So, 400 na lang. Paano yung pamamasahe ko sa bahay at sa trabaho, di ba? 100. So, 300 na lang ang matitira sa pera ko. 100, syempre, kailangan sa bulsa ko kasi kapag nagkasakit ako or what, saan ako kukuha ng pera, di ba? So, 200 na lang ang mapapadala ko. Tas, may gana ka pang magsabi ng ganyan, di ba? Kung ang pamilya nga namin, naiintindihan kami sa konting karampot na napapadala namin sa kanila, sa sustento sa kanila. Bakit kailangan namin ipaintindihan sa iyo, 'di ba? Kung napakatanga mo at napakaliit ng kokote mo, maliit pa yung utak mo sa utak ng manok. Anong gagawin ko diyan, 'di ba? Gustong-gusto ko nga sana, alam mo, ha? Na ako dyan at ikaw dito sa totoo lang. Hindi ko alam kung makakatagal ka sa sapatos ko ng 3 araw. Hindi mo alam, kahit ako, may sakit ako, nagtatrabaho ako, nahihilo ko, ang sakit ng tiyan ko, ha? Kagat ngipin ako, trabaho pa rin. Alam mo ba yon? Na-hospital ako, personal ko na to, isang gabi. Kinabukasan, nagtrabaho na naman ako, di ba? Kita mo na kung anong klase ng sakripisyo ang ginagawa namin. Mapasaya lang ang mga taong umaasa sa mga padala namin. Alam mo ba yun? Buwan-buwan yun. Nasaan ang panahon sa luho? Tas sasabihin nyo, ay, pag nauwi kayo, akala nyo kung sino kayong mayayaman. Obvious. Matapos ang taon-taon na sakripisyo, wala din ba kaming karapatang magpakasarap sa sarili naming bansa? Magpasarap sa sarili naming bansa? Bilhin ang gusto naming bilhin? Makakain finally ng okay sa sarili naming bansa? Malamnan ng tiyan namin ng sagana at normal na pagkain kada araw sa konting pag-stay namin sa Pilipinas? Bakit naman na hindi, no? 'Di ba? Ay putang inang buhay naman 'yan, mga kahombre ko. Wag na lang mabuhay kung ganun, 'di ba? Alam nyo, tandaan nyo, mga kahombre ko. Naiintindihan to ng mga OFW na mga kahombre ni makagago. Ha? Ang isang OFW ay mas magiting pa sa isang magiting na Pinoy. Dahil di nyo alam ang takot at sakripisyo na ginagawa nila sa ibang bansa. Ako na mismo nakaramdam nun. 23 lang ako nito Paano pa yung mga magulang ko na ilang taon na naging sakripisyo dito para lang makaatika ng konti sa Pilipinas. Alam niyo yun? 'Di ba? So, paano yung mga kababayan natin sa ibang bansa? Partida ako, nasa Europe pa ako. Yung mga OFW kasi sa Europe, sa Amerika, syempre sila yung mas mga pinalad, sabihin na natin. So, paano yung mga nasa Saudi, nasa Malaysia, nasa Thailand, nasa Taiwan, nasa China, nasa Japan, nasa Dubai? Ano na lang ang hirap na dinadanas nila nun. Doon, sa tingin ko, 3 beses na mas malupit doon kaysa sa amin. Kasi ang liit din ng currency nila, di ba? So, alam niyo yung sakripisyo na ginagawa ng mga kahombre natin doon na OFW. Kaya kayo mga kahombre ko, don't judge OFWs kung di nyo pa naman nararanasan talagang hirap. Alam niyo yun. Huwag nyo aming i-judge porket nakakauwi kami dyan ng malaking pera at nakakauwi kami ng magagandang damit namin. Pasarap kami. Akala nyo ganun kadali ang buhay. Sobrang hirap. Kaya ikaw, tarantado Huwag kang masyadong kampante sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam sinasabi mo.
Okay? One love, good vibes.